Mga kapuso, itong araw na ito ay ang Human Rights Day, pandaigdigang araw ng mga karapatang pantao. Inanunsyo ni Pangulong Aquino ang pag-urong ng kaso laban sa tinaguriang Morong 43. Pangako naman ng Department of Justice, susubukan nilang mapalaya ang grupo bago magpasko. Yan pong Morong 43, kung inyong natatandaan, sila po yung mga inarestong tinatawag na mga health worker. Sa hinalang sila ay mga rebelding NPA. Nakatutok si Lia Manyala. The right plan cannot stand. Therefore, I have ordered the DOJ to withdraw the informations filed before the court. This will, in effect, Sa okasyon ng 62nd anniversary ng Universal Declaration of Human Rights, parang maagang pamasko sa tinaguriang Morong 43 ang anunsyo ni Pangulong Noynoy Aquino na bawiin na ang mga kaso laban sa kanila. Mga kasong kriminal ang nakahain laban sa Morong 43 dahil sa illegal possession of firearms and explosives at paglabag sa Comelec gun ban. Sabi ng Pangulo, maliwanag na hindi nabigyan ng due process ang grupo. Sa Lunes, iyahain ng Department of Justice sa Regional at Municipal Trial Courts sa Morong Rizal ang motion. Kung maaprubahan ito, makakalaya na ang Morong 43. We will ask the court to immediately set it for hearing. So because of course we would want to target it before Christmas Day, that the Morong 43 would be freed, hopefully. Pero 6 sa kanila ang hindi maisasama sa listahan. Ayon kasi sa Armed Forces of the Philippines, may nakabinbing warrant of arrest sa ibang korte laban sa 6 kaugnay ng ibang kaso. Under existing rules, we cannot free them if they have if there are outstanding warrants of arrest against them in other cases. February 6 nang arestuhin ng militar ang Morong 43 sa hinalang mga miyembro sila ng New People's Army. Makailang ulit na nila itong itinanggi at nanindigang mga tunay na health workers sila. Mula noon, kabi-kabila na ang mga pangangalampag. Illegal umano ang pag-aresto sa kanila dahil hindi ito dumaan sa due process. Kabilang sa kanila ang isang buntis na isinailalim sa hospital arrest makalipas na abutan ng panganganak sa detention. Kamakailan lang, naglunsad ng hunger strike ang grupo. Aminado naman ng Malacanang na nakaapekto sa desisyon ng Pangulo sa kaso ng Morong 43 ang muling pagbubukas ng peace talks sa pagitan ng gobyerno at ng CPP, NPA, NDF. Katunayan, umuwi sa bansa kamakailan si NDF Chairman Luis Halandoni. Hiningi nito na mapalaya na ang Morong 43. Hindi naman siguro natin masasabi na there is in fact a change of mind. He acknowledged the fact that there was some defect in the search and in the arrest of these individuals. Tiwala ang Malacanang na aaprubahan ng korte ang pagpapalaya sa Morong 43 pero sakaling hindi raw ito pagbigyan, handa raw silang umapila sa mas mataas na hukuman. Lia Manyalak, nakatutok, 24 oras. Naiyak ka talaga namang walang pagsidla ng tuwa ang Morong 43 nang mabalita ang pinababawi na ang mga kaso laban sa kanila. Yan ang tinutukan ni Cara David. Andito ako sa Metro Manila District Jail dito sa Bikutan kung saan nakadetine ang Morong 43 at sa kauna-unahang pagkakataon mag-grant sila ng on-cam interview simula nang maaresto sila noong February 6. 21 taas-kamaong babae ang humarap sa aming pagpasok sa piitan. Sila ang mga babaeng miyembro ng tinaguriang Morong 43, mga health workers na inaresto ng militar noong February 6 dahil sa hinalang miyembro sila ng NPA. Sa edad na 63, si Aling Lydia ang pinakamatanda sa grupo. Volunteer health worker si Aling Lydia at hanggang ngayon kahit 10 buwan na siyang nakapiit, hindi pa rin niya matanggap na siya'y nakakulong. Pirming tumataas ang kanyang presyon tuwing makakaramdam ng labis na kalungkutan. Hirap daw kasi siyang ipaintindi sa mga apo ang kanyang kalagayan. You are behind the bars within 10 months. It's so disgusting for me. Masakit. Darating din ang araw. Makakalaya rin ako. Hindi masamang tao ang lola. At hindi masama ang lola nila. Si Delia na isang health worker din, labis na nagdamdam nang malaman kamakailan na may breast cancer ang kanyang anak. Dahil nakapiit, walang magawa si Delia kundi ang magdasal na sana sa Pasko makalaya na sila. Sa aking anak na may sakit, magpakatatag ka, lumaban ka. Gusto ko paglabas ko kompleto kayo.
Bukod sa 21 babae, may 15 pang lalaking detainees na kabilang sa Morong 43. Sa kalagitnaan ng aming interview sa Morong 43, biglang inanunsyo ng Malacanang ang withdrawal of information sa kaso ng Morong 43 at ang pag-asa na mapapalaya na sila bago sumapit ang Pasko. Pinag-uutos ang withdrawal of information laban sa Morong 43. Nagpalakpakan, nag-iyakan at nagyakapan ng mga detainees. 1 linggo na silang nag-hunger strike para manawagan kay Pangulong Aquino na mapalaya na sila at mabigyang hustisya. At ngayon nga, natupad na raw ang kanilang ipinaglalaban. Masaya, medyo emosyonal. Kasi 10 buwan na kami nakakulong. Ngayon pa lang namin narinig si Pinoy na magsalita ng gano'n. I-withdraw ang kisa amin. Inaakala ko na dito ako magpapasko. Pero ngayon po ay nagkaroon ng linaw na makakapamasko din po ako sa labas. Umaasa ang Morong 43 at ang kanilang abogado na makakapag-hearing na sila sa Lunes. Para sa Pasko, makakauwi na sila at makakapiling ang pamilya. Pipilitin namin at ididemand namin sa Department of Justice na dapat i-file nilang mas maaga para next week mismo. Actually, on the day of the hearings that will be conducted, they should be released. Cara David, Nakatutok, 24 oras. Sinusuporta naman daw ng hukbong sandata ng Pilipinas ang pasya ni Pangulong Aquino na kanilang Commander-in-Chief na iurong ang kaso laban sa tinaguriang Morong 43. Ayon sa AFP, susunod sila sa batas at sa sistema ng katarungan o justice system. Pero kasabay niya na ipinagtanggol din ng AFP ang operasyon nila laban sa Morong 43. Ang ilan daw sa mga iyon ay nahulihan pa ng mga armas. 5 rin daw sa mga naaresto ay umaming miyembro sila ng tinatawag na underground movement. At kung sakali ay haharapin daw ng AFP ang anumang kasong iaahin laban sa mga nagsagawa ng pag-aresto sa Morong 43. Maagang nawala ng tubig ang ilang lugar sa Quezon City kaysa sa inanunsyo nitong oras mamayang alas 10 ng gabi. Kaya ang mga residente kanya-kanyang diskarte para magkatubig. Nakatutok si Teresa Andrada live mula sa Batasan Hills sa Quezon City. Teresa? Yes, Mel. Alas 10 pa dapat ngayong gabi magpuputol ng supply ng tubig doon sa schedule ng Maynilad dito sa ilang apektadong barangay sa Quezon City. Pero kahapon lang dito sa Barangay Batasan Hills, nawala na sila agad ng supply ng tubig. Naabutan ng GMA News na nag-iigib ng tubig si Mark sa Sendomsilyo sa kapitbahay. 1 araw na kasi silang walang tubig magmula ng patayin ng Maynilad ang supply ng tubig sa Barangay Batasan Hills alas 6 kagabi. Pag maglalaba po kami tapos minsan sa paliligo sa umaga. Maga po kasi yung pasok nila eh. Kaya nahihirapan po kami maghanap ng tubig sa umaga. Sa tirahan ni Aling Dominica na may sariling deep well muna kumukuha ng tubig ang mga apektadong residente gaya ni Mark. 2 piso ang singil niya sa bawat lalagyan ng tubig. Para naman makatulong tayo sa taong bayan. Kasi nangangailangan sila ng Kung sa totoo lang sira nga yan, pinagawa ko lang kahapon para may makuha ng mga kapitbahay ko. Sa abisong inilabas ng Maynilad, alas 10 ngayong gabi pa dapat mawawalan ng tubig sa ilang barangay sa Quezon City. Ito ang Barangay Holy Spirit, Batasan Hills, Barangay Commonwealth, Old Balara, North at Greater Fairview, Santa Lucia, Gulod, Sauyo, San Bartolome, Bagbag at Barangay Talipapa. Ibabalik naman ang supply alas 2 ng hapon bukas. Kailangan daw kasing palitan ang valve ng tubo ng tubig na may butas. Sabi ng kontraktor na itinalaga ng Maynilad para mag-ayos ng sirang valve. Puspusan ang gagawin nilang trabaho simula mamayang gabi hanggang madaling araw para matapos agad. Kailangan po natin palitan po yung barbula according po sa pag-aaral po ng mga tao po ng Maynilad. Ang barbula po na papalitan po natin ngayon is luma natin, hindi na po operable, kaya po kailangan po natin palitan. Mel, ayon sa Maynilad, ang dahilan daw kung ba't nauna nang nawala ng Barangay Batasan Hills dahil dun sa leak ng tubo na kanilang nadiskubre sa Presidential Road dito raw sa Barangay Batasan Hills. Mel? Maraming salamat sa iyo, Teresa Andrada. Kaligtasan mo sa Alerto 24. 4 na sasakyan ang nagkabanggaan sa Santa Mesa, Maynila kaninang madaling araw ang dahilan ng aksidente. Isang utility van na nag-counterflow. Si Cedric Castillo, naka-Alerto 24.
Karambola ang inabot ng mga sasakyang ito pasado alas 4 ng madaling araw sa intersection ng V. Mapa Street at Aurora Boulevard sa Santa Mesa, Maynila matapos umanong bigla-biglang mag-counterflow ang isang humaharurot na Isuzu utility van. Bilangga nito ang isang motorsiklo, isang container van at isang 14-wheeler na mga nakahinto sa red light. Sa eksenang ito, tila pinakakawawa ang rider kung nagkataong naipit siya. Ginawi ko yung manibela tapos biglang tumalon. Kaso lang, hagip nga yung nung uso ng van. Siguro pit-pit ako doon. Ka-stop na po kami. Ito, biglang dumating dito. Sumurusod sa amin eh. 3 ang nagtamo ng minor injuries habang swerte namang natanggal sa pagkakaipit ang paa ng pahinante ng nag-counterflow na van. Inamin naman ng driver ng van na kasalanan niya ang aksidente. Tinamaan po ako ng antok, kaya umabot po kami sa ganito. Malaki po ang pananagutan nito lalo na sa pag-i-enforce ng traffic. Yung pagiging counterflow niya po is subject for reckless driving na kagad. Cedric Castillo, Nakalerto, 24. Pinakamatindi ang sakripisyo ng mga residenteng direktang tinamaan ng perwisyong dulot ng tumagas na pipeline ng FPIC dahil may banta ng pagsabog at matinding sakuna. Bukod po sa paputok, pinagbawalan na rin silang gumamit ng kalan. Pati tuloy ang hanap buhay ng ilan tinamaan. Nakatutok si June Veneracion. Unang pagkakataon ito ng mismong mga taga-Department of Health ang sumadya sa Barangay Bangkal, Makati para suriin ang kalidad ng hangin at tubig sa lugar mula na magkatagas ang pipeline ng First Philippine Industrial Corporation. Sa paligid ng West Tower Condominium, may nasagap agad ang dala nilang photo ionization detector, isang gamit na kayang sumukat ng impurity sa hangin. Naka-program yung unit na pag na-reach ng ganitong level, mag-a-alarm siya. Kailangan pa ng masusing eksaminasyon para malaman kung ano ang mga kemikal na nasagap ng kanilang gamit. Pero habang lumalayo sila sa West Tower, nawawala ang reading sa kanilang mga dalang kagamitan. Sa 4 na lugar kung saan sumama kami, halos ganun din. Ibig sabihin, relatively safe pa raw ang hangin. Pero hindi pa raw ito conclusive. As of now, 0-0, so okay pa. Kung amoy lang ng petrolyo pag-uusapan, wala na yatang higit sa perwisyong nararanasan ng mga pamilyang nakatira sa maliit na compound sa tabing bakod ng West Tower. Pinagbawalan silang gumamit ng kalan, magsindi ng posporo, at ano pa bang maaring lumikha ng pagsabog o malaking apoy. Ang tinderang ito, napilitan tuloy itigil ang kanyang negosyong barbecue at cigarette stand. Pero mas marami pa rin sa mga nakilala naming residente ang sumuway sa utos. Wala naman daw binibigay sa kanilang alternatibo. Paano nga naman sila magluluto? Kung tutusin nga naman, pati ang simpleng pagbubukas ng ilaw, pwedeng lumikha ng pagsabog. Ayaw na nilang humarap sa kamera dahil payo ng kanilang abogado, sa korte na lang nila ilabas ang kanilang galit. Dati nang sinabi ng FPIC na hindi nila tatalikuran ng responsibilidad sa mga residente ng Barangay Bangkal. Pero ang tanong ng mga taga roon, kailan daw nila ito mararamdaman? Ang Barangay Bangkal ay kabilang sa ilang lugar sa Metro Manila na meron pa rin mga poso. Ang pangamba ay baka pati ito ay kontaminado. Kaya kinundan ito ng sample ng DOH. Kadalasan dito basta yung grasa boy. Yun ang umiinom dyan. Minsan naliligo. May bote pa siyang mineral eh. Pinanguhugas din namin sa katawan namin yan. Mga mekaniko. Hindi naman sumakat eh. Hindi naman. Dahil sa problema sa Barangay Bangkal, damay ang katabing barangay ng Pio del Pilar at Magallanes. Sakop ang 3 barangay sa firecracker at pyrotechnic ban ng Makati City. May mga nakatalagang truck ng bumbero sa lugar sakaling mangyari ang pinangangambahan. Maglalagay naman daw ng safety nets ang FPIC sa West Tower bilang proteksyon sa mga paputok. Pero ang tanong pa rin ng marami, sapat na ba ang lahat ng hakbang laban sa matinding perwisyo at bantang nilikha ng tumagas sa pipeline? June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.